Marami akong tinitingnan. Pag may checklist na ako minsan. So, one of the things I look out for if we're going out on dates, if I'm going out in dates, if she offers to pay. Because naturally, ako yung magbabayad. Pero I give her the chance to offer to pay. Then that's one of the signals. Hello mga ka-Arky at oo nga, I think itong pre-recorded video na to ay napapanahon para sa buwan ng Pebrero. Ayan, at sakto naman ang suot ni Sir Adriel, kulay pula. Oo nga, kulay Hearts ng Month. Yes. Marian, ano ba yung pag-usapan natin ngayon, especially Hearts Month ngayon? Para sa ating mga ka-Arky na meron na single pa or na in a relationship, when should you discuss financial matters with your partner? Gandang topic na yan because parating tinatanong din yan sa live stream natin. So, Sir Renzi, Sir Adriel, Sir Marian, Sir Fitz, or Ma'am Jendy, kailan ba tayo kailangan mag-usap ng finances, or when can we open up finances to our partners or potential partners in life? So kailan nga ba, Marian? Is it marriage na ba or before, or kakamit mo lang, discuss mo na agad, baka ma-shock yung girl or guy, kung kanan agad yung disposition mo. Oo, at syempre bilang mga financial planners ng Wealth Arky, hinihikayat natin na ang financial matters ay inoobserba na natin sa ating mga partners sa simula pa lang ng ating relationship sa kanila, or kapag may gusto pa lang tayong kilalanin na lalaki or babae, sa simula pa lang ay obserbahin na natin ang kanyang pag-iisip o kilos pagdating sa pera. Kung ikaw, Sir Adriel, bilang isa sa mga pinaka-bagets na miyembro ng ating Wealth Arky, ano ba ang mga senyales mo kapag sa isang babae ay okay siya pagdating sa personal finance? Ay, marami akong tinitingnan. Pag may checklist na ako minsan. So, one of the things I look out for if we're going out on dates, if I'm going out in dates, if she offers to pay. Because naturally, ako yung magbabayad. Pero I give her the chance to offer to pay. Then that's one of the signals. Pero if let's say I'm in a relationship, another signal I would be looking for if we're in a relationship, if she can handle her own finances or if she's stable in life. So those small things, of course for other guys, hindi nila pinapansin. But for me personally, if nakita ko na stable si woman or si girl, at tapos stable din ako, tapos medyo seryoso din siya on handling her finances, then that's actually a green flag for me. Tapos red flag if, let's say, parati siyang overly reliant sa akin. So parang kung ganun magtataka na ako, bakit overly reliant siya sa akin, tapos may trabaho naman siya. Tapos nakikita ko na nasa, let's say, may trip siya bigla. Tapos nag-uutang siya sa akin. Mga ganun red flags na yun for me. Tapos minsan deal breakers na. So na-curious lang ako, paano mo hinihintay na magbayad yung girl mo na? What do you mean? Like, pag kumain kayo, pag dumating yung bill, anong style mo? Pagdating ng bill, of course, lalabas na yung wallet ko. Pero if she's like, lalabas din yung wallet niya or she's offering to pay, of course, makikita ko yun and I would like just say, ako muna this time. You can pay siguro, libre mo na ako next na date or yung, let's say, libre mo na ng dessert, ako muna sa food. Mga ganun na style. Depende sa sa usapan or depende sa feeling ko sa date na yun. So it's actually case-to-case basis,
Pero tinitingnan ko talaga kung Baka naman nilabas lang niya yung rewards card niya. 'Di ba pag may mga resto, kakain tayo, may points kapag 'di ba, kumain. Yun pala yung kung may nilalabas discount niya. voucher siya, why not, di ba? Gamitin natin. No? Or kung may discount voucher din ako, gamitin ko na din. Mga ganun. Pero I actually look if she's also willing to pay for the date because I actually believe na eventually, hindi kasi 50-50 yung financial matters between couples, or I think you can relate now. You can give examples later na hindi 50-50 yung bayaran. Pero I feel like the one who is financially more capable should be able to pay. No? Or if, let's say, financially capable din yung isang partner mo or yung girlfriend or boyfriend mo, at least kaya niya din mag-pay ng bills, no? Or mag-pay ng dates, no? Or di lang dinner, or let's say ako nagbayad sa dinner ngayon, later siya magbayad sa movie, or siya magbayad sa dessert, or siya magbayad sa next na na date plan, no? But at least salitan at hindi, alam mo yun, masyadong bigat sa wallet. Or if the guy naman is, let's say, sa financial dynamics, no? The guy is willing to pay for everything, then at least si woman has to contribute financially somewhere else, no? Baka siya yung magbabayad sa insurance, or siya magbabayad sa certain house loans, no? Pero at least hindi how do you say this? Hindi financially burdened si breadwinner, no? At least you're in a team kasi when it comes to these things, and mahirap na sa team na yun, ikaw lang isa. Kaya walang I sa team. Di ba? Ako naman. E. Parang W. May E tapos lagyan mo lang ng W. It's a we. Or it's a us. At ako naman, sa ating mga ka-arky na single dyan, or in a relationship, or starting to enter in a relationship, mag-boyfriend, girlfriend, or mag-partners, ako, I believe in the power of moderation. Ano ba yung power of moderation? Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, walang labis, walang kulang. So, kapag kunwari, college pa lang or fresh grad, no? At may nakilala kang boy or girl, oobserbahin ko kung kunwari, lumalabas siya. Paano mo ina-observe? Paano ba ganun? Makikita mo naman yun mababalitaan mo naman yun sa social media niya, or kwento ng mga office mates or colleagues mo. Kung maririnig ko sa kanila na 3 times a week, no? Nakikipag-inuman or gumagala itong si boy or girl. At hindi lang gumagala sa mga mamahaling lugar. I think it's a sign for me to take caution. At kapag kakausapin ko about it, na baka naman pwede mong gawing once a week lang, na lalabas ka with your friends to party or to go somewhere, at marinig ko na may pushback or may reservation dun sa sinasabi ko, I think it's a sign, no, na baka hindi siya open-minded pagdating sa regulating his or her expenses. Mamaya naka-YOLO mindset siya. Red flag na yan. YOLO, you only live once. So, depende sa tao yun, ha? At, pero syempre, ang tinuturo natin dito is personal finance and how to be secured financially moving forward sa buhay. Yeah. No, it's hard naman to be with someone, no, who is in that mindset na spend lang ng spend pero walang moderation. At some point, the spending has to stop, no? Because eventually, what if mag-asawa na kayo, spend ka pa rin ba ng spend? Parang mahirap yun, di ba? That would cause headaches to the partner, no, be it husband or wife or girl or boy, or kung for gay couples, no, medyo mahirap kung the other guy or the other girl, I'm not sure if tama yung mga terms ko, but if the partner, no, is having difficulties, tapos ikaw naman hindi ka financially responsible or irresponsible ka sa finances, of course aaway kayo, no, on those things.
and that would cause more stress, more headaches, tapos other aspects din in your life, no, would be financial, well, di naman financially burdened, but mahirapan kayo in other aspects in your life, no, especially kung may dependence kayo, no. So kailangan at the start pa lang, no, I agree with you, no, kailangan sa dating pa lang na-observe na natin yung mga financial red flags, other besides the other red flags, no, but other than the red flags, take note din natin yung green flags ng partner natin, because those things we can work with kasi. And I actually also believe na kahit red flag siya, baka may chance to talk, no, about it and discuss about it, and being open to these discussions is also part of the filtering process din, no. So nakita mo yung red flag, kailangan mo i-open up and discuss si red flag. Kung si red flag hindi nagiging green flag or hindi nagiging white flag, it stays red, then malaking caution na yan, or you may wanna reconsider some things, no, or you may want to reconsider this partner of yours, no. Baka hindi siya for you, baka kailangan mo na maghanap ng ibang tao. Yeah. Oo, at sa mga single natin ka-Arky o sa mga nagsisimula pa lang sa relationship, syempre hindi maiiwasan na magkwentuhan, di ba, ng kung anong mga bagay. Kasama na doon sa mga napagkukwentuhan ay yung pamilya din, di ba? Yung ilan ba kayong magkapatid, saan ang probinsya ninyo, anong ginagawa ng papa mo, ng mama mo. Kasama na yun di ba? Sa getting to know process. At I think naman, no, sa mga ganong kwentuhan, maging mapagmasid tayo sa ikakwento ng ating crush or bagong girlfriend or bagong boyfriend pagdating sa kanyang buhay. So maari natin na marinig, no, kunwari, kamusta yung tatay mo, anong ginagawa niya? Isa siyang engineer. Pero minsan tuwing weekends nandun siya, sumusugal siya. Ayan, kamusta yung nanay mo? Yung nanay ko, mabait ang nanay ko. In fact, sobrang bait niya. Tawag sa kanya Mother Teresa. Dahil lahat ng taong lumalapit sa kanya ay tinutulungan niya. Aside from Mother Teresa, tawag rin sa kanya DSWD Secretary. Ay talagang mapagbigay siya. Diba? Yung mga ganun, no, normal na kwentuhan lang, pero magbibigay na ito sa atin ng konting heads up or caution. Upang siya sa atin pa, no, kung kamusta ba ang family nitong ating gustong ligawan o gusto nang kilalanin na tao. Mamaya kasi, no, yung ganong mga behaviors ay madala din, no, anak or maging sagabal din, no, sa transition nitong crush mo towards becoming wealthier. Diba? Kasi syempre hindi madali, no, na lumayo dun sa kinaugalian na nung pamilya. Yes, and actually something we actually it's something we talk about din, no, in our channel, yung financial values ng family or partner mo. Are those financial values how do you say this, mesh with mine, or does it push me away, or does it pull me away, or does it complement, no? Because these things has to be taken into consideration din, other than yung social aspects, no, or yung personal values ni partner, no. Because at some point may disagreements and may agreements, but it's a matter of resolving yung disagreements. So if yung financial values nyo magkakaiba pa lang from the start, then baka hindi na kayo compatible in that part pa lang. But if hindi naman kayo compatible but you're willing to talk things out or talk things through or compromise man lang, then that's, I guess, something to look into din. Dahil green flag din yun, na kahit hindi kayo financially compatible, no, in terms of the value system, pero if you're willing to compromise naman and then willing to grow further or go beyond the current financial values that you have, then I think that's something you can work with naman, and then something you can work towards too, because as couples or to couples watching,
you should be growing together, di ba? So if yung financial values or yung pag-usapan yung financially is pulling you apart, then you should, I think, talk things through na. No? At isa pa dito, no, syempre, kasama din sa napag-uusapan ay yung mga current events, Sir Adrian. Current events, hindi lang Current to events, yung... current life goals or future life goals. Ano ba itong current events? Itong sinasabi kong current events ay yung mga part ng regular kwentuhan ay yung mga naririnig natin sa dyaryo o sa TV, o nababasa sa dyaryo o naririnig sa TV o napapanood sa TV, mga balita, lalo na pagdating sa business and sa economy. Ayan. Sa iba nating mga ka-RT, I think medyo seryoso yung business and economy sections ng newspaper. Bali outlook na. Oo. Para sa akin, no, kapag kaya natin pag-usapan yung mga current events, kunwari yung performance ng PSEI, kahit paano may idea yung ating partner kung ano yung stocks, ano yung bonds, malaking tulong din yun, no, para at least nauunawaan or na-appreciate ng ating crush, partner, or nililigawan yung ano yung mga paper assets, ano yung real estate. Ayan, may konti siyang idea tungkol doon. Hindi naman kailangan na maging BS Expert, Real Estate Management graduate siya, hindi kailangan maging economics graduate siya. Pero yun at least reading up, no, or at least having some general knowledge would definitely help yung other side in terms of managing, I guess, expectations, or hindi siya mabigat sa puso. Yun. Oo, at kumbaga from that aspect, similar wavelengths kayo. Diba? Na-enjoy or naiintindihan yung mga balita na lumalabas sa business section or economic section ng newspaper. Yun. No? Ayan. So, marami na tayong na-discuss. at syempre may pahabol ako, Sir Adrian. Oo, at pwede nating i-discuss sa ating crush, nililigawan, or girlfriend, boyfriend, kung nanonood pa siya ng Wealth Arky. Ay, of course. Oo. Malaking plus. Malaking plus kung nakasubscribe na siya sa ating channel at nanonood ng mga pre-recorded videos. At mas maganda syempre kung sabay nilang papanoorin ang ating pre-recorded videos habang naghihintay or habang nagda-drive, pinapakinggan nila tayo para syempre mas ma-enhance pa ang kanilang kaalaman pagdating sa personal finance, insurance, at investments. Yun. So, with that, may anything else ka pa to add on before we end? Dahil baka may date pa yung mga ka-arky natin. Baka May you have a loving month of February, mga ka-arky. Ayan. At yan lang, no? Salamat sa panonood sa pre-recorded video na ito. Ayan, hanggang sa susunod. Paalam, and happy Valentine's Day, mga ka-arky. Have a loving, wealthy month of February. Ingat kayo. Bye-bye.